Open Shopee account, financial services page, click as loan. Meron ako ditong dalawang ongoing outstanding loan, isang 20,000 at isang 6,000. Dito sa 20,000, isa na lang yung natitira kong unpaid balance. At dito naman sa 6,000, meron pa akong 2 months unpaid balance. Dito tayo sa history. Ito yung record ng aking mga past loan na fully paid na o yung mga close transaction at tapos ko ng bayaran. Bali, lahat-lahat a total of 6 loan na ako kay Shopee kasama yung dalawang ipinakita ko kanina. Hindi pa kasi yun fully paid kaya wala pa dito sa loan history. Ito yung aking pinaka first loan, year 2024. Ang offer sa akin dito sa first loan ko, admin fee na 1%, monthly interest rate na 4.95%, total processing fee and monthly processing fee, 0 amount. May kasama nga palang admin fee, 25 pesos, monthly fee for loan protection, 0.20%. Nagkaroon lang ako nitong loan protection kasi hindi ko na-uncheck. Computin natin. Base lang to sa sarili kong computation at susundan ko lang yung mga nandito. 2,500 ang principal amount o yung pinaka loan amount ko for 3 months. Monthly interest rate ay 4.95%. So, principal amount times 4.95% equals 123.75 per month. 123.75 times 3 months equal 371.25. Total interest rate ay 371.25. Hindi ko alam kung bakit 0.27 yung nandito. For loan protection ay 0.20%. So, 2,500 times 0.20% equals 5 per month. 5 times 3 months equals 15. Total fee for loan protection ay 15 pesos. One time lang naman tong admin fee at hindi siya kasama sa kabuuang babayaran. A total of 2,886.25. I-divide natin for 3 months equals 962.08. Ito yung aking monthly repayment amount. May konting discrepancy dahil nga sa pagkakaiba dito sa total interest amount at hindi ko alam kung bakit ganon. Inuulit ko, base lang ito sa aking sariling computation. Ito yung aking first loan 2024 na ang interest rate ay 4.95% at meron pang kasamang admin fee. Balik tayo. Sa second loan ko, ganun pa rin. Interest rate na 4.95% at admin fee na 1%. July 2024. Sa aking third loan, September 2024, ganun pa rin yung interest, 4.95% at admin fee na 1%. Actually, ito yung aking pang 6 loan. Nauna ko lang siyang i-fully paid kaya close transaction na at nandito na sa loan history. Ang aking pang fourth loan ay itong 20,000 October 2025 at dito nag-start na 4.5% na lang ang aking interest rate pero meron pa rin kasamang admin fee na 1%. Ito yung aking pang fifth loan, November 2025. 4.5% pa rin ang interest rate at 1% admin fee. Ito nga yung aking pang 6 loan, May 2026, 4.5% pa rin ang interest rate pero wala na siyang kasamang admin fee. No processing fee at no loan protection fee. Kasi optional lang naman yun. Computin natin itong pinaka-latest loan ko. 6,000 ang principal amount for 3 months. I-multiply lang ulit natin ang principal amount sa interest. 6,000 times 4.5% equals 270 per month. 270 times 3 months equals 810.
May konting difference lang talaga sa computation ni Shopee at hindi ko alam kung bakit ganon. So, ang total interest amount ay 810. Add natin sa principal amount a total of 6,810. 6,810 divided by 3 months equals 2,270. Ito yung aking naging monthly repayment amount. Walang kasamang admin fee at wala ring processing fee. Etong pinaka-last loan ko, nauna ko na siyang bayaran ng full amount. Ginawa kong one-time payment kahit installment to for 3 months. Kinuha ko siya noong May 14, 2026 at binayaran ko May 21. A total of 6 loan, nag-start ako from 4.95% ay bumaba to 4.50%. At after ko nga mabayaran, itong pinaka last loan ko ay nag-offer na si Shopee ng 2.95% interest rate with no admin fee. Yung mga ganitong offer ni Shopee ay nakadepende to per account base sa ating mga credit history or base sa ating credit assessment. Hindi lang kay Shopee mismo, maging sa ibang mga lending company. Ang madalas na paggamit at pagbabayad ng maaga bago ang due date ay nagiging dahilan para magkaroon tayo ng magandang credit history para ma-operan tayo ng mas mababang interest rate na wala na rin kasamang admin fee. Down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy.